Blessed morning to all. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos na siyang may likha ng langit at ng lupa. Muli po sa kanyang kapurihan, tayo po ay nandito muli sa ating programa, PMPC Forum. Ngayon po ay tatalakayin natin yung ibang mga nangyayari sa ating gobyerno. Pero higit sa lahat ay pinapasalamatan natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat po ng mga ating kaibigan ng mga pastor. Palakpakan natin. Lahat po ng lahat po ng estudyante ng PMPC Forum, St. Paul Theological Seminary. Sa lahat po ng mga kapartners ng St. Paul Theological, sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga kaibigan natin sa sina Pastora Jeline Castle ng Joan Colleges of the Philippines, ang kanilang school at ang kanilang church ay narito muli sa inyong harapan. Tayo ay bumabati ng magandang umaga at aking dalangin sa lahat po ng ating mga partners ay patuloy ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kung kayo po ay naghahanap ng church sa Naik, dalaw lamang po kayo dyan kay Pastora Myra Gaspar ng TCMI at the Church of Messiah International. Ternate, dalaw po kayo kay Pastor June Almariego ng Abundant Life Church. Lahat ay pinagpapala. Nung kayo po ay nasa Bagtas, dalaw po kayo sa Covenant Fall Gospel Church kay Pastora Ria. At mga kapatid, muli po ay nagpapasalamat din po tayo sa ating mga kaibigan sa 13 Martires, sa ating CCIC 13. Under po kay Pastora Laarni. Sa Naik po, Christ-Centered International, CCIC Naik kay Pastora Mina. Yan, kay Pastora Mina po. Kay Pastor Daniel Sequinia, congratulations. Maraming salamat. Good morning. Mayroon po tayong ikakasal po ngayong February 2. Diyan po sa CCIC Borland. Dalo po kayo dyan. At kung kayo po ay nais magpakasal, kontak lamang po dito sa ating programa, PMPC Forum, 0935-1710584. At pakasal dyan. Punta po kayo dyan. At sa lahat ng gusto magpakasal, kontak lamang po kayo. 0935-1710584. Ayan po, blessed morning. Nagpapasalamat po tayo sa St. Paul Theological Seminary, sa lahat ng mga officer ng ating Bible School, kay Pastora Jeline Castle, ang ating pong Vice Chairman ng St. Paul Theological Seminary. Pastor Genesis Sangel ng Breakthrough Church, siya po ang isa sa ating mga professor, sila Pastora Myra, sila Joy, ang wife ni Pastor Jen, si Mohica, yung ating inaanak dyan sa Naik, ayan po, at sina Pastor at Pastora Ria, sa lahat po ng ating mga professor ng St. Paul Theological at sa lahat ng ating staff, blessed morning sa ating lahat. Ayan po, at dyan po sa ating mga partners ng St. Paul Theological Seminary, kay Doc Radi ng Kainos Bread, blessed morning. Ng Kainos Bread, isa rin sa ating mga partners and professor. Blessed morning sa ating pong lahat.
Ayan, kung kayo po ay nasa Naik at naghahanap po kayo ng Naik tapos ng Naik sa Silang. Ayan, may mga kaibigan po tayong mga churches dyan sa Sabutan kay Pastora Ana Romano ng Hills Forever Grace Church. Kung kayo po sa Silang, dalaw po kayo sa Hills Forever Grace ng Sabutan. At kung kayo naman po ay nasa Silang pa din tayo sa Witness for Christ Church sa Malaking Tatchaw, kay Pastora Jimena. Dr. Pinoy Chinese, siya po ay pastora, siya po ay missionary. Pumupunta-punta po siya kung saan-saang bansa ayon po sa kanyang trip mission. Kaya sa lahat po ng mga Chinese na gustong mag-church, dalaw po kayo sa Malaking Tatchaw, Silang, Cavite. At hanapin po natin si Pastora Jimena. Pastora Jimena. Ayan po. At maraming salamat po. Muli, dito po tayo. Mayroon po tayong isang kukuhanan po natin ng mga reaction. Pakikinggan po natin. Maya-maya po ay ating pong matutunghayan ano po ang ating magiging comment po dito. Pero siyempre, tumutukoy po to sa EJK, extrajudicial. Pero yun nga, bago po ang lahat ay inaalam po natin, mamaya ay magkakaroon po tayo ng mga extra na mga yung ating programa regarding hermeneutics. Mag-comment lamang po kayo dyan. Ano ba ang topic na gusto natin? Pero gusto kong tapusin ang ating malaking bagay po yan sa lahat ng mga Christians, lalong-lalo sa mga beginner. Ayan po. Kaya maya-maya po, pakinggan po natin at patuloy po tayong manood sa ating pong programa, PMPC Forum. Dito lang po yan sa PMPC Forum. Ano? Okay po, bago po tayo mga appliances, mga kama, dalaw lang po tayo sa Syoso ng Barangay Mulawin, Tansa, Cavite. Look for Jeline Castle, Pastora Jeline Castle for more information. Ayan po. Dalaw po tayo dyan, Syoso Furniture, the home of the furniture. Dalaw lang po tayo dyan at makita natin napakaraming iba't ibang klaseng magagandang natin sa loob ng bahay ay ating pong matatagpuan sa ating pong kaibigan, sa ating Syoso Furniture. Dalawin po natin. Ang kanila pong address ay Mulawin along the road, along highway ng Mulawin, Barangay Mulawin, Tansa, Cavite. 3 minutes from SM Tansa. Ayan po. Kaya nga dito po natin ngayon ay hermeneutics. Magbibigay po ko ng ilang mga halimbawa katulad ng sinasabi ng Bible sa Matthew 7:21. Not everyone who calls unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God, but those who do the will of my Father. Sa Matthew 7:21. Sabi ng mga nandoon ang mga disciples at ang mga multitude na naroon. Besides in your name, did we not perform miracle signs and wonders in your name? Sabi ng Panginoon, flee away from me, doers of iniquity. Yun yung encounter ng mga disciples sa Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7. Ito po ay tinatawag nating Sermon of the Mount. So ngayon,
Sabi ni Lord sa 21, "Not everyone who calls unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God, but those who do the will of my Father." Ngayon, ang hermeneutics, saan at sino ang tinutukoy doon? Anong verse ang sagot doon? Paano daw malalaman ang mga ganito? So, sinasabi ng verse 15 and 16, sabi niya, "By their fruit you will know them." Sabi ni Jesus, "By their fruit and the false teachers." So, sa hermeneutics, the best commentary in the scripture is scripture. So, napapansin natin na ang ang komentary pala, ang komentary, ang komentary, hindi ka dapat kumuha sa sarili mong kung ano ang sinasabi at tinatanong ng Biblia. Ang Biblia din ang sasagot. Kaya nga, from verse 21, napansin natin na ang tinutukoy ng Panginoon ay hindi naman ang mga disipulo, kundi ang kausap ng Lord ay ang disciples at yung mga multitude na nandoon na marami according to verse 5, chapter 1. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Kanino? Sa mga false prophet, false mga disciples. By their fruit, sabi ng Panginoon, by their fruit you will know them. So sa hermeneutics, ang pinakamagandang sagot para hindi ka maligaw ay ang Biblia din. Dapat Biblia din ang sasagot. Hindi pala tayo. Ang Bible din. Kaya lang, naging kasanayanan ng tao kapag nagbasa ng Biblia, or knowledge and wisdom and understanding. Dapat, ang explanation ng Bible, Bible din dapat. Yun yung hermeneutics. Kaya pala sinasabi ni Lord na, "Not everyone who calls unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God, but those who do the will of my Father." Ganun pala. Kaya pala may mga lumalabas na mga kulto. Kasi ang Biblia nila, kaya pala ganun ang nagiging resulta ng ganun pala ang nagiging resulta ng Bible, ng ibang grupo. Kasi nga, ang interpretation, laging nakadikit sa kanilang founder. Kaya nakukulto. Kaya delikado yan, yung mga ganyan. Lalo na, may mga verse na sinasabi sa Bible, sa Isaiah, prophecy ng Isaiah, na ang lipat na sa bansang Pilipinas. Malaking kalokohan. Inalis na ng Panginoon dahil sa kasalanan at katigasan ng ulo ng bansang Israel. Nalipat na ayon sa prophecy ng Book of Isaiah. Binasa ko yung Book of Isaiah, malabo, hindi tumutukoy sa ating mga Pilipino. Kaya, wag nating i-interpret. Minsan ang Biblia, kapag nabasa natin ang Bible, ini-interpret natin according sa, kasi nga, sa tingin mo, nagbi-benefit ang ating organization o ang ating church. Napakalaking pagkakamali. Ang daming mga grupo, ang daming mga grupo na ang kanilang mga interpretation lagi naka-focus doon sa kanilang kagustuhan, sa gusto nila ng organization, pero hindi ng salita ng Diyos. Minsan kaya nga sinasabi natin, misuse of the Bible. Bakit misuse? Kasi ang paggamit ng Bible, ang interpretation, nakasandal doon sa interest ng kanilang organization. Alam mo, sinabi ng John chapter 10 na pumasok kayo sa pintuan. Kapag hindi kayo verse 9, pag tiningnan mo, hindi naman ito literal na pagpasok sa isang organization dahil ito ay pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sino mang hindi pumasok sa pintuan, ayan, kaya mga kapatid, kailangan tayong pumasok.
sa pintuan. Abe, hindi ganon ang interpretation. Pag binasa natin sa John chapter 10 verse 9 and 10 and 11, I am the door. Ibig sabihin ng I am the door, hindi tayo papasok sa isang organization, kundi papasok tayo doon sa, sa, sa ating Panginoon, sa kanyang kapangyarihan at pagkilala at pagtanggap niya. Kasi sabi niya sa John 10, ang dyablo ay naparito upang magwasak, magnakaw at pumatay. Verse 11, sabi niya, ngunit naparito ako upang bigyan kayo ng buhay at mas I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastor. I am the good shepherd, and the good shepherd is willing to lay his life for the sheep. But the hirelings, so tinutukoy dito ni Jesus yung kanyang pag-alay ng kanyang buhay sa krus dahil siya ang great shepherd, siya ang tunay na pastol, at ang tunay na pastol ay handa niyang ialay ang kanyang buhay sa marami. So dalawang bagay ang pinag-uusapan ating Panginoong Hesukristo. Hindi ito literal ng isang grupo o ng isang iglesia na kailangan mayroon ba talagang isang church lang ang totoo? Wala. Dahil ang nag-iisang totoo, si Kristo Jesus. Walang organization, church organization, religious organization, o anumang organization na magkiklaim ng totoo dahil yon ay isang malaking pagkakamali. Ang tunay na totoo, si Kristo Jesus, kung paano natin siya kinilala sa ating buhay. Hallelujah. Katulad, isa pang example, Lamentation chapter 3 verse 23. Ano ang nakasabi doon? Sabi ng Lamentation 3:23 na great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, na dakila ang kanyang katapatan at ang kanyang pag-ibig ay laging sariwa tuwing umaga. Bakit sinasabi ito? Ano ang tamang sagot hermeneutically sa Lamentation 3:23? Anong verse ang tamang sagot para dyan? Kasi bawat verses, sa bawat chapter, may mga nakikita. Kaya nga sabi ng Biblia, great is thy faithfulness. Sabi ng mga Israel. Dahil ang word na ito ay nagmula sa aklat ng Jeremiah 29:11. Sabi ng Jeremiah, for I know the plans I have for you, not to harm you, but to prosper, saith the Lord. So kung ito ay prophecy, vision ay sinulat din ni Jeremiah nung nagkaroon na ng fulfillment ang prophecy ni Lord from the book of Jeremiah 29:11. Kaya nung isinulat ito ni Jeremiah, sila ay na-exile sa Babylon. Yan, ang Babylon, na kung saan ito ang syudad na binuo ni Nimrod. At ang Babylon sa makabago nating panahon ay sa makabagong panahon ay ang Iraq. Ang ibig sabihin ng Babylon, the gate of God, kasi sila ito ang unang nagrebelde sa ating Panginoon. Hallelujah. Ayun. So dahil dito, nakita natin na nagkaroon ng fulfillment ang Israelites ay na-exile sila sa Babylon for 70 years sa panahon nilang ito ni Jeremiah, ang pagdadalamhati. At dahil dito, nakita natin na sa kabila ng persecution sa loob ng 70 years or almost 70 decades, bakit nasabi pa rin ng mga Israelite na great is thy faithfulness? Bakit kaya nasabi pa rin na araw-araw gutom, araw-araw nagagahasa, araw-araw napapatay ang mga propeta, araw-araw. Pero bakit nasabi pa rin nila na great is thy faithfulness? For 70 years, 7 decades,
For 70 years, nasabi nila, great is thy faithfulness. Bakit kaya nasabi nila, great is thy faithfulness? Ayan. Kasi, isipin mo, masasabi mo bang dakila ang Panginoon? Dakila ang katapatan ng Panginoon? Puro paghihirap ang kanilang dinanas. Alin ang ng verse 22 na sabi ni Jeremiah, we are not consumed. Yung pala, kaya sinabi ni Jeremiah sa verse 23 na great is thy faithfulness kasi nagkaroon ng katuparan ang prophecy ng Lord sa Jeremiah 29:11. Sa verse 22, sinabi roon, pinagdaanan, hindi sila naubos. Kaya sabi ni Jeremiah, great is thy faithfulness. Bakit daw? Verse 22 ang sagot, we are not consumed. His love never fail. Hindi sila naubos. Talagang ang tindi ng pag-ibig ng Panginoon, sabi ni Jeremiah. So, kaya pala lumabas yung word na great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Faithfulness. Dahil nga, hindi sila naubos mamatay sa kamay ng Babylonian Empire noong unang panahon. Kaya ang Panginoon galit na galit dyan sa mga Babylon kasi hinahamak nila ang Panginoon. Hindi sila kumikilala. Pero isipin nyo, ang Babylonian ay nagmula din yan sa lahi ni Noah, sa kanya mga anak kay Ham. Dahil isa sa mga anak ito sa isa sa mga anak ni Noah, si Ham, kung hindi ako nagkakamali. Nagtayo siya ng tore, great hunter ang tawag doon, nagtayo siya ng tore at siya ay nagrebelde. Ang pagtatayo niya ng tore ni Babel, kaya nga sa Babylonian, tore ni Babel pala, Babylonian Empire yan, tinatayo niya. At ang tore ni Babel noong unang panahon ay nakatayo ito sa lugar ng Babylonian. In our generation, ito ay ang bansang Iraqi, mga Iraqis. Ayun po. Ayun. So dahil dito, mayroon po kayong mga katuwang. Hopefully ay nakatulong ito sa atin, sa iba. Titingnan natin kung paano natin ito interpretation natin, homiletics, dandan lang. Pero sa ngayon, mayroon tayong panonoorin. Ito, nasa atin pong harapan para makita natin itong ating panonoorin. Bibigyan natin ng mga comments. Pwede tayong mag-comment diyan. Pwede nating panoorin dito sa ating programa. Saan mismong ang sa Home Fay Warehouse na nakalabas na sa container at ito'y nasa lapag na. Hallelujah. Dinagdag din noon na nagalit pa nga ang Director General ng PIDEA sa mga ginawa ng mga customs personnel sa pangunguna ni Customs Commissioner Faeldon sapagkat nagalaw na raw ang ebidensya. Si Mr. Jimmy Guban, isang dating empleyado ng customs na siyang nakadiskubre, siya na nga ang nakapagsumbong at nakadiskubre, siya pa ang nakulong ng 40 years. Inimbestigahan din ito ng Committee on Dangerous Drugs noong 2018. At ako pa rin ang tumatayong chairman noong panahong yon. Hindi po ba may reasonable doubt na sa kaso niya kasi siya nga ang nakadiskubre ng droga? Si Miss Jet Pilapil C, asawa ng sinasabing Chinese drug lord sa dahil lamang asawa siya ng isang pinaghihinalaang drug lord na hanggang sa oras na ito ay sinasabing at large o hindi matagpuan. Kinuha sa kanyang tirahan ng walang warrant of arrest at hindi na pinalaya mula noon. Sa pilitang hiniwalay sa kanyang noon ay sanggol na anak. Pinapirma
ng waiver sapagkat siya ay kinuha ng walang warrant 2005 ay kinulong na hanggang sa kasalukuyan. Si Mr. Jong Pilapil, kapatid ni Miss Jet Pilapil C, na ilang buwan pa lamang sa Davao City sapagkat pinakiusapan ni Jet na magbantay sa kanilang tindahan. Nasa ibang probinsya, si Jong nang pinagbintangan siyang kasabwat sa iligal na droga doon sa Davao City at mula noon hanggang ngayon ay nakakulong. Ilan lamang sila sa mga nagdurusa ng kasalanan. Ang mas mahalagang tanong na dapat sagutin ng mga Ayan po, para po sa ating kaalaman, ito po ay si Congressman Representative or si Congressman Robert Barbers, Ace Barbers. Siguro may mga, siya ang chairman dito sa Quadcom, chairperson ng Quadcom. Nakita natin, ito ay napatunayan may mga nakulong na yung mga naandyan. Ang iba ay talagang nakakulong na. So dahil ang kanilang tinatalakay ngayon ay EJK, extrajudicial killings, maraming mga na-victim. Pero ang kailangan nating makita dito ay yung kanilang karapatan na kasi lagi nilang dahil sa matagal ng panahon ang alam natin kapag congressman ay lawmaker. Pero ngayon nagkaroon nga ng Quadcom committee. Ang purpose nila ay yung tinatawag nilang the aid of legislation. Maganda kasi nagkakaroon na tayo ng kamalayan ng isang reliable na information patungkol sa nangyayari ka-legit dahil mayroon naman tayong mga court nililitis o katulad ng ginagawang paglilitis nila sa ating former President Roa Duterte at ang ating Vice President ng Republic of the Philippines. Alam naman natin na si Vice President Sara Duterte, ang anak ng ating legislation. Nakita natin na wala bang nalalabag na karapatan ang Quadcom committee patungkol sa trial na kanilang ginagawa o tinatawag nilang the aid of legislation. Ito wala akong maiko-comment dito kay Representative Robert Barbers kasi napatunayan na ang kanyang mga sinasabi ay talagang nagkaroon na ng hatol. Actually, nakakulong na itong General Paildon. Ang ating isa sa pinaka kilalang general na kung saan ay nakipagbaka sa kanyang trabaho, yung kanyang career. Hindi naman siya ilalagay na general at mapopromote ng mga general sa dami ng kanyang nakuhang kasi nahatulan siya. Anyway, gusto ko lang tingnan natin papaano gusto kong maging matalino din ang bawat isa sa atin na mga nasa bansang Pilipinas. Lalong-lalo na sa ating mga pastors, mga leaders, sa mga Christians, sa mga bishops. Ano ang take natin patungkol dito sa mga bagay na ito? Muli, panoorin natin ang iba pang mga talakayan patungkol sa EJK Duterte. Tingnan natin. Usa sa kanila ay ito. Sino-sino ang tunay na may-ari ng mga illegal na droga na ibinibintang ninyo sa mga taong ito? Sino-sino ay nagpalabas ng mga kargamentong ito mula sa Bureau of Customs nang walang masusing inspeksyon? Wala po bang reasonable doubt sa kanilang partisipasyon upang sana ay hindi naman sila nahatulan ng 40 years? Marami nating kababayan sa mga bilyong-bilyong halaga ng mga droga, ito bang nakasuhan at nakakulong sa kasalukuyan? Mukha bang mga bilyonaryo? Ano ang konklusyon ng inyong mga investigasyon na nagdawit sa kanila?
Bakit ang sangkatutak ng mga nirekomendang kasuhan ng parehong Committee on Dangerous Drugs at Senate Blue Ribbon Committee? And na mga information, ayon ito sa mga result ng kanilang pag-iimbestiga. At hayag naman ito sa ating lahat na para bang yung ginagawa ng ating dating Pangulo na war against drugs, yung kanilang pagpapatay, yung kanilang mga drug lord na pinapatay. Kasi nga, si Pangulong Duterte ay drug lord sa lahat ng mga drug lord. Kumbaga, nililinis ang droga kasi mayroong sariling grupo ng mga drug lord na itinatag ang Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Ako kung sa akin lang, dapat meron tayong prima facie evidence, preponderance of evidence, quantum of evidence. Bakit dadaanin pa natin sa Quadcom? Bakit hindi na lang natin i-file ng direct sa court kung kumpleto na tayo ng ating mga pinanghahawakan na ebidensya? Mayroon na tayong prima facie, preponderance of evidence, quantum of evidence. Bakit pa pinapatagal natin na ipasok sa proper court para makita natin yung tinatawag nating justice. Justice na hinahanap natin doon sa mga taong nangamatay na sinasabi ng mga human rights na EJK or extrajudicial killing. So, marami mga nanay ang pumupunta sa hearing para mag-attest na victim sila. Ngayon, kaya nga sinasabi ng ating batas na unless proven by the court. Kaya hanggat siguro dahil hindi pa naman ipapile, wala pa naman ding sinasabi. Kaya lang, tumatagal, wala pa naman tayong sapat na ebidensya. Kung mayroon ng sapat, bakit hindi natin ipasok sa court, sa proper quorum? Yan. Ito siguro doon ito pumupunta yung kanyang test, yung binabasa ni Robert. Magaling ito na congressman. Na nagpadaan sa green lane ng mga kontrabandong ito at doon sa mga nagsagawa ng raid, di umano, kasama ang mga PIDEA agents na nag-implement ng controlled delivery. Sila Richard Tan, alias Chen, also known as Chen Julong, na siyang may-ari ng warehouse na unang tumanggap ng droga, ay hindi kinasuhan. Kayong natukoy na may-ari ng toniladang droga na ipinuslit sa Bureau of Customs. Sa NBI, na unang nag-imbestiga ng metal cylinder. Ang lupit ng akusasyon kasi ang pinag-uusapan dito ay tiniladang droga. So, alam mo, siguro sa ekonomiya natin, ang umiiral na sa atin, sa bansang Pilipinas, ang pera na umiiral sa droga. Nabubuhay na yata ang bansang Pilipinas dahil sa droga. Isipin nyo, ang sinasabi ni Robert Barbers ay tuniladang droga ang naipuslit sa Bureau of Customs. Pero wala, sabi niya, wala pa rin napatunay. Nalaman nating may tuniladang droga. Bakit walang nakuha tayong sapat na evidence? Tingnan natin. At magnetic lifters. Ng mga investigasyon ay dose-dosenang mga akusado ang inyong inimbitahan. Subalit sa dulo, ang sinampahan ninyo lamang ng kaso ay itong mga fall guys na ito. Si prosecute. Yung fall guys, tinatawag nila ng fall guys, ang iba naman ay sacrificial lamb. Sila yung nag-sacrifice sa lahat ng ito. Hindi natin alam
hindi rin natin matukoy kung sino at bagamat alam na ng ilan ng karamihan na ang tinutukoy dito ay ang ating former president na buong pamilya ay ito ang nagmamanage ng mga droga. Pero tingnan natin bakit hanggang ngayon hindi mapatunayan at hindi maisampa ang mga kaso laban sa mga ito. Tingnan natin ulit. Dating prosecutor Aristotle Reyes, matapos sampahan ng kaso ang mga fall guys, ay na-promote bilang isang RTC judge na ngayon ay balitang di umano ay nag-a-apply din bilang isang justice ng Sandigan Bayan. Kung ito man po, inawan ang mga bagay nito, subalit kinakailangan pa natin ang pahintulot ng Korte Suprema dahil sa siya ay isa na pong judge. Isang bagay na kailangan malinawan ay ang mga charges di umano na ginawa ni prosecutor na sinang-ayunan ng Department of Justice under the former Secretary Vitaliano Aguirre. At ito ang mga charges na di kaso. Subalit si Chen Julong o Richard Tan na nagmamay-ari mismo ng warehouse kung saan dinala ang mga droga ay hindi nakasuhan. Tama po ba? Gusto sana naming malaman ang mga dahilan kung ano at sino-sino ang mga hindi nakasuhan na kasama sa investigasyon na iyon. Hindi din nakasuhan ang mga PIDEA agents for, quote, planting of evidence na kung saan controlled on the basis of the bungled controlled delivery. Mismong si former Director General Wilkins Villanueva ang naglahad nito sa Committee on Dangerous Drugs sa aming mga pagdinig. Hindi din kinasuhan ang mga tauhan ng customs na nagpalabas ng kargamentong may lamang droga, di umano at sa halip ay kinasuhan si Mark Taguba ng conspiracy to import drugs at kung tama ang impormasyon ay facilitating. Yun nga ang masakit kung bakit hindi nakasuhan sa kabila ng lahat na mayroon namang mga evidence, may fact na tulad ng may-ari ng bodega, may pangalan naman. May mga minimension siya mga pangalan dyan. Pero bakit hindi nakasuhan at ang nakakasuhan ay ang mga full guy or tinatawag nilang sacrificial lamb? Bakit gobyerno sa Pilipinas? Ang gobyerno ba, ang kapangyarihan ba ng government natin ay nakabase sa taong mga mayayaman? Kaya nga ito yung mga ito yung minsan, ito segue lang. Ito yung minsan yung dinadamdam ng mga taong bayan, yung mga maliliit. Kapag ang mga maliliit nagkamali, konting problema lang, kulong agad. Kulong agad. Kulong na kaagad. Pero kapag may pera, talk to my lawyer. Talk to my lawyer. Doon pumapasok ang ibig sabihin, ang mga mahirap, wala talagang kapangyarihan. Dahil ang usapin ng kapangyarihan sa ating gobyerno, pera. Ito, kung totoo man, ang lahat ng ito ayon sa sinasabi ni Robert Barbers, Representative Robert Barbers. Bakit hanggang ngayon walang result? Bakit hindi habulin? At ang mga taong binabanggit dito ayon sa dokumento na binabasa ni Representative Robert Barbers, bakit hindi makasuhan? Bakit hindi makuha agad? Bakit hanggang ngayon hindi maisaayos? Papaano kung ang gumawa nito mayaman, makapangyarihan, o ang gumawa nito ay mahirap? Sa selda, sa jail. Pero dahil nga mayaman, ang hirap. Dahil nga makapangyarihan, ang hirap. Mayroon bang pantay na batas sa atin kung ganito? Sa tingin nyo, pwede po tayo mag-comment dyan sa ating, kasi ito nga ang hirap Talagang mahirap kasi nga
Ang dami ng evidence na lumalabas, pero hindi gawan ng paraan. Hindi na malaman kung saan na pumupunta. Mula sa presidente, pumupunta na sa judge, sa mga abogado natin, sa mga mayamang negosyante natin. Ang kaguluhan talaga ng bansa natin ay nasa mga mayayaman at sa mga maliliit, sa amin na mga maliliit na tao na nasa barangay. Wala namang gulo. Dahil ano man ang impose ng batas, sumusunod, maliban doon sa mga gumagawa ng hindi maganda. Pero sana sa mga lahat ng mga makapangyarihan na nakaluklok sa ating gobyerno, gawin ang tama at nararapat. Sabi nga ng batas natin, di ba? Ng saligang batas natin, there is no one above the law. No one is above the law. No one is natin ang tama. Kaya lang, siyempre, yun nga, naunawaan din natin na dahil sa mayaman, maraming mga connection, ang batas natin ay mahirap minsan makalusot sa taong mga mayayaman. Sa taong ma-impluwensya. Mahirap makalusot. O kami bilang mga Christians, wala naman kaming kinikilingan. Hindi naman kami makapibig. Sabi ng Bible, ng Romans 11, Romans 13, kung sino ang may kapangyarihan na iniluklok ng Panginoon, mabuti at masama, yan ay galing sa ating Panginoon. Kaya kung sino ang iniluklok, yun ang aming ipinapanalangin at yun ang aming sinusunod. Kasi galing sa Panginoon yan eh. Kahit sinong tao ang inilagay dyan, sa tingin natin mabuti at masama, yan ay nagmula sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung tama, yung nagkasala, bring it to the court, bring it to jail, at yung kasalukuyan, ipanalangin. Kung wala namang sala, hayaan natin na ang korte ang humusga sa lahat ng ito. Sa isang banda, kung titinan natin, may mga bagay na nagawa ang former president natin na mabuti at maganda. May mga bagay din ng kaayusan sa bansang Pilipinas. At nalantad ang mga taong nakatago na gumagawa ng mga karumal-dumal. Ano man ang kanya mga lihim, hindi na natin alam. Pero dapat pa rin nating ipanalangin ang mga taong ito at ang kasalukuyang gobyerno na patuloy na magkaroon ng kaayusan at pagkakaisa. Dahil ang digmaan na nangyayari sa ito, apektado ang buong sambayan ng Pilipino. Apektado ang bansang Pilipinas dahil sa nangyayari sa ating ekonomiya. Hindi natin napapansin, unti-unti na tayo nasasakop ng iba't ibang bansa. Ang ibang bansa na maliliit ngayon ay makapangyarihan na. Ang Pilipinas na dati ay makapangyarihan ngayon ay nasa hulihan na. Puno sa atin ay nakapokus sa personal na interes. Hindi nakapokus sa kapakanan ng buong bansa. Katulad ng tinatalakay natin ngayon dito na pinakikinggan natin yung pagbabalik ng hearing ng Quadcom. May mga may mga basis na sinasabi at naka-documents naman. Pero ang tanong natin diyan, bakit hanggang ngayon, kung noon pa yan, bakit sa ganyang anomalya na kanilang pinag-aaralan ngayon? Siguro hindi lang siguro tinatawag nating parang ini-expose lang pero wala namang mga legal na maisampa natin. Siguro kilatisin, pag-aralan at madala natin sa korte ang mga at magkaroon ng isang matinding kapayapaan, pagkakaisa sa ekonomiya, maipagtanggol natin ang bansang Pilipinas sa nangyayari sa atin, kung sino-sino na ang sumasakop sa atin. Bakit hindi natin paghandaan ang ating bansa, mapaunlad ang ating sariling bansa?
hindi yung unti-unti na tayong inaalis sa ating sariling bansa. Ituloy natin. Sino po ba ang tunay na may-ari ng mga drogang ito? Ang mga tunay na nag-angkat o nag-import nito, ang mga may impluensya sa mga tauhan ng customs na siyang nagpalabas ng kargamentong ito na walang inspeksyong ginawa. If these people who are now going to spend the good years of their lives in jail are indeed guilty, the investigators should not have stopped with them. Coffee. Are necessary faults Wala bang kape? in order to cover up for the truth. Then we have committed a grave injustice which we are now compelled to rectify. A person's right to life and liberty is God-given. It is not yours or anybody's to trample upon or deny or sacrifice in exchange for a consideration just so the guilty shall remain free. Today, we shall also endeavor to aid in the quest for truth on the cold-blooded murder of General Wesley Barayuga of the PCSO during the time when Colonel Hector Grijaldo, the classmate of Colonel Garma, was the Mandaluyong Chief of Police. We will try to elicit from Colonel Grijaldo some important information pertaining to the murder. These are material information, for instance, of drug personality days after his murder. Why was there allegedly no report coming from the Mandaluyong Philippine National Police about the incident? Colonel Grijaldo has to explain this to this committee. Again, maraming salamat po sa inyong attendance, and we hope to have a fruitful and productive day and literally a much better New Year sa ating lahat. So, magandang umaga at maraming salamat po. Kumbaga wala pang nagawang action ang mga tungkol dito sa kanilang EJK. Kaya lang minsan may mga nababasa, naririnig tayong mga comments na patungkol sa EJK. Ito naman ay patungkol sa mga human rights, nababasa din naman natin sa mga news natin. Kumbaga share lang natin yung thoughts. Adik. May mga humahabol na mga magulang dahil nga napatay itong mga adik na wala sa due process. O kumbaga labag sa batas. Ito kasi nga yung mahulihan ka lang na may dala-dala kang mga drugs. Huli ka na, kulong ka na kaagad. Yung user, yun, kinukulong din yun. Mas matindi ang kulong kaysa doon sa user lang. User na, runner pa, dealer pa, ibang kaparusahan noon. Okay, ang pinupunta natin ay ganito. Ang pinupoint natin, marami silang sinasabing extrajudicial killing. Mga addict na talaga namang lipunan, pero hinahabol ang mga pulis o ang ating President Duterte noon dahil nga sa walang hustisya na pagkamatay ng mga taong mga addict. Yan naman ay ayon sa ating human rights. Kaya nga makikita natin dyan sa hearing na nagkakagulo sila. Narinig din naman natin yung iba na nagko-comment din. Ang tanong nila, kumusta din naman ang mga nabiktima ng mga addict na ito? Ayan naman ang sinasabi. Hindi naman galing sa atin. Nandyan yan sa Quadcom ng isang kabataang Duterte, party list yata yan, na nagsasabi. May fact, may katotohanan din. Bakit hindi rin lumantad ang mga magulang na pinatay ang anak dahil sa addict? Ng ganito, gumawa ng masama, ng hold up, maraming mga pinatay, minasaker ng addict dahil sa addict sila. Bakit hindi natin makita both sides na habulin din natin hanggang ngayon?
Hanggang ngayon na may mga masakit na nangyayari, bakit hindi habulin ng human rights? Bakit ang nakikita natin, yung sumusupil, yun ang ating hinahabol. Pero yung ating government sa justice system natin, kasi tayo naman ay democratic, para makita natin na hindi bias yung ating pag-implement ng ating batas. Bakit hindi natin hulihin, imanhunt itong mga taong mga durugista, nagbibenta ng mga shabu ng kasi ang batas natin hindi lamang pang sarili natin 'yan, pangkalahatan 'yan. Oh, pangkalahatan. 'Yan. So, siguro nakita natin dito sa January natin, by next ano natin, na nasa saligang batas. Ito minsan ang daming yung mga party list. Bawasan na natin ang party list, siguro 2 party list na lang, nakakabawas. Ito naman nakakabawas ng budget natin sa ano natin. Ang sobra ng dami ng ating mga congressman, may mga party list pa. Siguro piliin na lang natin yung party list na nakakatulong talaga. Hindi yung This program is brought to you by coffee. Kape muna tayo. Ang sarap ng kape ng bayan. Kasi nakita ko na marami tayong dapat ayusin. Ito'y usaping mga churches sa mga Christian leader itong mga pinagkakapirahan na binibigyan, magwalis-walis ka lang sa loob ng isang buwan, isang beses meron ka nang matatanggap na 4,000. Anong grupo yan? AKAP? Ano ba? Ay, mga apor, ano ba yan? Next, tatalakayin natin yan kasi para makita natin, ano ba itong mga sinasabi nating mga tumanggap ang mga leader ng church dito sa pera ng gobyerno na sa tingin ko ay parang mayroong illegal na nangyayari. Yan, hindi ko lang yung mga kasamahan natin nagwawalis-walis tayo, pipicturan tapos isang walis lang 4,000 na ang makukuha natin dahil sa mga tulong ng AKAP na ipinagbawal. Tapos nagkaroon na lang ng sangay-sangay na mga pangalan na siya na mga yung ginagamit pampabango sa mga tumatakbo na congressman o senator o sino mang mga hindi natin alam na ang pagtanggap natin ng pera at pirma natin, ito ay ginagamit na ito para mabilang ang doon sa tinatawag nilang yung pagbabago ng ating saligang batas o CONAS or CONCON. Mabago nila ang saligang batas. Yung mga CONSAS, Constituent Assembly. Okay lang ba tayo na tumanggap ng pera sa mga ito na hindi naman natin, bagamat pera ng gobyerno, pero hindi lang sa atin yan. Siguro kung may tatanggap dyan, lahat. Kaya lang ang nakikita ko, nagagamit din nila itong influence or sabihin na nating political machinery ang pera o ang mga taong tumatanggap dito. Oo, kaya may pera ka naman dyan.